Run back home, little princess. Next. Find now! Open the bridge! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Thor Superhero Film Series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula sa Thor, 2011, Thor, The Dark World, Thor, Ragnarok, at Thor, Love and Thunder. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula nang makita natin ang tatlong siyentipiko na sina Jane Foster, Eric Selvig, at Darcy Lewis sa disyerto ng New Mexico sakay ng isang four-wheel drive van habang pinag-aaralan nila ang isang kakaibang penomenon na parang Aurora Borealis. Bigla na lang may nabubuong napakalakas na bagyong may kidlat, kaya't nagpasya silang sundan ito. Sa gitna ng maelstrom, nabangga ng van ang isang lalaki kaya agad silang huminto. Pagbaba nila para tingnan ang nangyari, nakita nilang walang suot na kahit anong damit ang lalaki. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Thor. Pagkatapos nito, napunta ang eksena sa isang flashback habang may voice-over na naglalarawan ng isang labanan noong 900 AD sa pagitan ng mga Jotun, ang Frost Giants ng Jotunheim, at ng mga Asgardian. Nagwagi ang mga Asgardian, nakuha ang Power Casket, at bumalik sa kanilang kaharian. Ang casket na ito ay kilala rin bilang Casket of Ancient Winter. Napakalakas ng kapangyarihan nito at kayang lumaban sa halos anumang puwersa. Gayunpaman, tinalo ni Odin ang mga Jotun, kinuha ang casket, at naglakbay pabalik sa Asgard. Ipinakita na ang nagsasalita ay si Odin, at kinakausap niya ang kanyang dalawang anak, ang masigla at blondeng si Thor, at ang mas tahimik at mapag-isip na dark-haired na batang si Loki. Sinabi ni Odin na pareho silang karapat-dapat, ngunit isa lamang ang maaaring maging hari. Dinala ng hari ang kanyang dalawang anak upang ipakita sa kanila ang ilang mahahalagang bagay, kabilang na ang Mjolnir at ang Magic Cube. Paglipas ng mga taon, isang marangyang seremonya ang ginaganap sa Asgard. Formal nang kinikilala si Thor bilang Crown Prince ng Asgard. Habang nagtitipon ang lahat sa malaking bulwagan at sumisigaw ng pangalan ni Thor, tahimik namang nakamasid si Loki na may halong inggit sa kanyang mga mata. Naroon si Odin at handa na sanang iproklama si Thor bilang Crown Prince ng Asgard, ngunit bago pa man niya magawa iyon, biglang umalangaw-ngaw ang mga alarma. May mga pumasok na intruders sa mga secure na silid kung saan nakatago ang power casket ng mga Jotun. Isang napakalaking destroyer robot ang pumatay sa mga intruder at nailigtas ang power casket. Nang suriin ang mga labi, tila hindi nababahala si Odin. Ngunit si Thor ay nagngangalit sa galit at nais gumanti. Sinabihan siya ni Odin na huwag gawin iyon at ipinaliwanag na pumunta roon ang mga intruder upang magnakaw ng isang bagay, at dahil napatay na sila, wala nang dapat ipaghiganti dahil walang tunay na pinsalang nagawa sa kaharian. Bumalik si Thor sa kanyang silid na puno ng galit, dahil sa panghihimasok na iyon ay nahinto ang seremonya at hindi siya naging Crown Prince. Ipinakita rin ang kanyang mga malalapit na kaibigan na sina Fandral, Volstagg, Hogun, at Sif. Ikinwento niya sa kanila ang nangyari kanina at sinabi na sa tuwing may laban, lagi siyang nasa panig nila at sila rin ay nasa panig niya, at matagal na nilang ginagawa iyon para sa isa't isa. Idinagdag niya na kailangan nilang turuan ng leksyon ang mga Jotun sa paglalakas loob na manggulo sa kanyang seremonya. Nagpasya silang lahat na pumunta sa kaharian ng mga Jotun upang labanan ang mga ito. Isinama nila si Loki at sumakay palabas. Pinayagan sila ng tagapagbantay na si Heimdall na makadaan, at ang anim sa kanila ay naihatid patungo sa planeta ng mga Frost Giant,
ang Jotunheim, isang nagyayelo at gumuho ng lupain. Bigla silang hinarap ni King Laufey na nanunuya sa mga bayaning Asgardian. How did your people get into Asgard? The House of Odin is full of traitors. Do not dishonor my father's name with your lies. Your father is a murderer and a thief. Sinabi ni Loki sa hari na napunta lang sila roon nang hindi sinasadya at idinagdag na paalis na rin sana sila. Ngunit hindi natakot si Thor at mariing sinabi na hindi siya aalis nang walang laban at wala siyang kinatatakutan. Sinubukan ni Loki na pigilan siya, sinasabing napakarami ng mga kalaban, ngunit si Thor ay hindi na napigilan. Next. Dumagsa ang mas maraming Frost Giant at pinalibutan ang anim, kaya nagsimula ang matinding labanan. Nakaligtas si Loki gamit ang kanyang mahika, ngunit nagkaroon siya ng kakaibang reaksyon nang mahawakan siya ng isang Frost Giant. You must go! Then go! Pinakawalan ni Laufey ang isang dambuhalang halimaw kaya napilitang tumakbo para sa kanilang buhay ang mga Asgardian. Napatay ni Thor ang halimaw, ngunit muli silang napalibutan at tila wala ng pag-asa ang sitwasyon. Father! We'll finish them together! Dumating si Odin upang iligtas sila. Humingi siya ng paumanhin kay Laufey sa nangyaring panghihimasok at sinubukang ibalik ang kapayapaan. Ngunit sinabi ni Laufey na lampas na sila sa diplomasya at mula sa sandaling iyon ay digmaan na ang Frost Giants at Asgard. Tinangka niyang saksakin si Odin, ngunit pinasabog ni Odin si Laufey palayo at isinama pauwi ang mga kabataan. Pagbalik nila sa Asgard, galit na galit pa rin si Thor, at mas lalong nagalit sa kanyang ama dahil hindi ito sumama sa laban at sa halip ay inuwi sila na parang mga duwag. Naging bastos siya sa kanyang ama at tinanong kung bakit daw tumakbo ito na parang duwag. Sinabi niyang kung nakipaglaban sana ang kanyang ama, madali nilang matatalo ang mga Jotun na naroon, at hindi niya maintindihan kung bakit basta na lang umatras si Odin. Pinakawalan ni Odin ang apat na kaibigan, ngunit hinarap niya sina Thor at Loki. Galit na galit si Odin dahil muli raw kinaladkad ni Thor ang Asgard sa digmaan at sinabi niyang hindi siya karapat-dapat maging hari. Inalis niya ang kapangyarihan ni Thor, ipinatapon siya sa Earth, at ipinadala ang kanyang martilyo na si Mjolnir kasunod niya. Dito muling bumalik ang eksena sa kalsada kung saan naroon si Thor sa harap ng grupo ng mga siyentipiko na pinangungunahan ni Jane Foster. Agad nila siyang dinala sa ospital at bumagsak ang Mjolnir sa mga disyerto ng New Mexico. Nang magising siya kinabukasan, napansin niyang wala ang kanyang sandata na si Mjolnir. Tinanong niya ito at tuluyang nawalan ng kontrol. Sinaktan niya ang mga doktor sa kanyang silid at pilit na lumabas ng ospital. Sinubukan ni Eric na kumbansihin si Jane na pabayaan na lang si Thor, sinasabing baliw lang ito. Ngunit si Jane ay mausisa at naaakit sa kanya. Bumalik sila sa ospital, ngunit nakatakas na si Thor. Habang umaandar ang van, muli nilang nabangga ang lalaking Asgardian at nawalan ito ng malay, ngunit sa pagkakataong ito ay isinama na nila siya. Binigyan siya ni Jane ng ordinaryong damit na pag-aari ng dati niyang boyfriend. Sa New Mexico sa lugar na iyon, maraming tao ang nagtipon. May mga nagpa-party at sinusubukang buhatin ang martilyo mula sa bunganga ng lupa. Dumating si Stanley bilang isa sa mga lokal na residente at sinubukan ding hilahin ang martilyo gamit ang kanyang pickup truck. Samantala, nalaman ng organisasyon ng SHIELD agent ni Phil Coulson, ang tungkol sa pagbagsak ng isang bagay na pinaglaruan ng mga tao kung ano iyon, kaya ipinadala nila ang buong puwersa nila upang isara ang lugar at ilayo ang mga ordinaryong tao. Samantala, sa New Mexico, kumalat ang balita tungkol sa misteryosong martilyo na bumagsak mula sa langit. Sinubukan ng mga taga-bayan ang lahat ng kanilang makakaya para buhatin ito, pero walang ni isa ang nagtagumpay. Nang marinig ni Thor ang mga lokal na nag-uusap tungkol sa isang satellite crash na nangyari 50 miles due west, nagpasya siyang pumunta roon. Muli na namang sinubukan ni Eric na pigilan si Jane na samahan siya. He's dangerous, Jane. But he's promising us answers. He's delusional. I'm sorry, but I can't take you. And this is where we say goodbye. All right. Back to work. Nalaman din nila ang tungkol kay Jane Foster, na matagal nang nagsasaliksik tungkol sa mga ganitong pangyayari.
Ang kanilang leader na si Phil Coulson ay pumunta sa bahay ni Jane at nakuha ang librong isinulat niya. Kinompronta siya ni Jane, ngunit sinabi ni Coulson na kukunin nila ang libro at babayaran siya para sa kanyang trabaho. Tumutol si Jane at sinabing hindi niya kailangan ang pera, ang kailangan niya ay ang kanyang libro. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Coulson at agad itong umalis papuntang New Mexico, sa lugar ng pagbagsak ng satellite, na siyang mismong lugar kung saan dumating sa Earth ang martilyo ni Thor. Ngunit naglakad si Thor sa bayan at sinubukang kumuha ng kabayo sa isang pet store. Dumating si Jane, isinakay siya, at silang dalawa ay nagtungo pakanluran sakay ng van. Pagsapit ng gabi, tuluyang inagaw ng mga ahente ng SHIELD ang kontrol sa lugar. Dumating sina Jane at Thor at nakita nilang napapalibutan na ng mga gwardya at mga tolda ang bunganga ng lupa. Biglang umatake si Thor habang si Jane naman ay nagkubli para sa kaligtasan. Agent down. We've got a perimeter breach. Matapos patumbahin ang ilang ahente, tuluyan ding narating ni Thor ang kanyang martilyo. Labis ang kanyang tuwa nang makita muli ang dati niyang sandata, ngunit nang hawakan na niya ito, hindi niya ito maangat. Lumalabas na hindi na siya karapat-dapat sa martilyo. Sa sobrang galit at panghihina, napasigaw siya at bumagsak sa lupa. Wala nang nilaban pa nang lapitan siya ng mga ahente ng SHIELD at dakpin siya. Ikinulong si Thor, at nang subukan ni Coulson na tanungin siya kung sino siya, bakit niya gusto ang martilyo, at kung saan siya nagmula, nanatiling tahimik si Thor at walang ibinigay na sagot. Samantala, nagsimulang maghinala ang apat na kaibigan ni Thor na may kinalaman si Loki sa pagkakatapon ni Thor. Napagtanto rin ni Loki na hindi siya isang purong Asgardian, at inamin ni Odin na si Loki ay kinuha niya noon bilang sanggol mula sa Jotunheim at pinalaki bilang sariling anak. Nalito at nagalit si Loki, at di nagtagal ay bumagsak si Odin sa isang coma, kaya si Loki ang naging pansamantalang hari. Nang umalis sandali ang isang ahente, biglang nagpakita si Loki sa harap ni Thor. Sinabi niya na patay na ang kanilang ama at idinagdag pa na nang ipadala si Thor sa Midgard. Hindi na kayanan ni Odin ang matinding shock kaya ito tuluyang nawala. Lubos na nadurog ang puso ni Thor, at sinabi rin sa kanya na hindi na siya makakabalik sa Asgard. Habang nagdadalamati si Thor, dumating si Eric at sinabi sa mga ahente ng SHIELD na si Thor ay dating asawa ni Jane at nasa ilalim umano ng epekto ng steroids. Sa kung paano man niyang nagawa, nakapagpeke siya ng lisensya sa pagmamaneho, kaya pumayag si Coulson na ibigay sa kanya si Thor. Habang palabas sila, palihim na kinuha ni Thor ang kwaderno ni Jane. Alam na alam ni Coulson na peke ang ID, ngunit pinili pa rin niyang hayaan silang umalis kasama si Thor. Pagkatapos nito, nagtungo sina Thor at Eric sa isang bar para uminom. Maraming nainom si Thor, ngunit wala itong anumang epekto sa kanya. Si Eric naman ang naparami at tuluyang nawalan ng malay. Binuhat ni Thor si Eric sa kanyang balikat habang papunta sila sa bahay ni Jane. Sinabi ni Thor kay Jane na dapat ay inaalagaan niya ang kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Jane na hindi niya iyon ama kundi ang kanyang propesor. Nagkaroon sila ng tahimik at makabuluhang sandali na magkasama. Umupo sila sa paligid ng isang bonfire sa gitna ng malamig na gabi at nagbahaginan ng kanilang mga nakaraan. Tinanong ni Jane si Thor kung saan siya nagmula, at sinabi ni Thor na muntik na siyang maging crown prince ng isa sa 9 na mga kaharian, ngunit hindi ito natuloy dahil sa mga frost giant. Nagtanong si Jane kung ano ang tinutukoy niyang 9 na kaharian, kaya kinuha ni Thor ang kwaderno ni Jane at gumuhit ng diagram ng lahat ng 9 na mundo. Gumawa pa siya ng mapa para mas malinaw itong maipaliwanag. Ipinaliwanag ni Thor ang tungkol sa 9 na realms at ang Bifrost Bridge. Napagtanto ni Jane na ang tulay na iyon ay ang theoretical na Einstein-Rosen Bridge o isang wormhole. Sinabi ni Thor na siya ay nagmula sa Asgard. Dito nagbago ang eksena at ipinakita ang Asgard, kung saan makikita si Loki na nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Lumalabas na mahimbing lamang ang tulog ni Odin. Bagamat siya ay inatake, buhay pa rin siya. Dumating din ang ina ni Loki. Isa siyang salamangkero, at dahil dito, magaling din si Loki sa mahika. Labis ang galit ni Loki sa kapatid niyang si Thor dahil pakiramdam niya ay mas makapangyarihan siya kaysa kay Thor, kaya naniniwala siyang siya ang mas nararapat na maging crown prince ng Asgard. Ngunit alam din niyang si Thor ang tunay na anak ni Odin, kaya mula pa noon ay malinaw na si Thor ang pipiliin. Nakabuo ngayon si Loki ng isang plano.
Iniisip niya na kung mapapatay niya si Odin sa tulong ng mga kaaway, siya ang kikilalaning hari ng Asgard. Napagdesisyonan ni Loki na kailangan muna niyang harapin si Heimdall. Pinuntahan niya ito at nagawang patigasin sa yelo gamit ang makapangyarihang casket na nabanggit sa simula ng pelikula. Dahil dito, nabuksan niya ang daan palabas ng Asgard at nakapasok siya sa Jotunheim. Doon ay agad niyang hinarap ang hari na nais niyang hingan ng tulong. Sinabi niya kay Laufey na may alok siyang kasunduan. Dito rin nalaman na si Loki pala ang nagpasok noon sa mga Frost Giant sa Asgard upang subukang bawiin ang makapangyarihang casket. Nakipagkasundo siya kay Laufey na muli niyang papapasukin ang mga ito sa Asgard upang patayin si Odin at makuha ang casket, at kapalit nito ay makakauwi sila ng mapayapa. Matapos nito, bumalik si Loki sa Asgard. Ngunit sa panahong iyon, nalaman na ng mga kaibigan ni Thor na may masamang binabalak si Loki. Agad nilang hinarap si Loki at tinanong kung ano ang nasa isip niya. Ipinakita nilang alam nila na nakipagkita siya kay Laufey at may binabalak na napakasama. Ngunit malamig na sinabi ni Loki sa kanila na siya ang kanilang hari, at gagawin niya ang anumang sa tingin niya ay tama. Nagpa siya ang mga kaibigan ni Thor na dapat niyang malaman ang lahat ng nangyayari. Kaya nagtungo sila sa Midgard. Hinanap si Thor, at ikinwento sa kanya ang lahat ng naganap. Ipinamukha rin nila sa kanya na buhay pa ang kanyang ama. Samantala, iniutos ni Loki sa Destroyer na pumunta sa Earth at patayin si Thor. Dumating ang Destroyer sa disyerto ng New Mexico at nagsimulang wasakin ang paligid gamit ang matinding heat ray. Keep it distracted. Have you done all you can? No, I will die a warrior's death. Sinubukan ni Thor at ng tatlong siyentipiko na iligtas ang mga tao at ilayo sila sa panganib. Ngunit hinarap ni Thor ang Destroyer at nakiusap kay Loki na huwag idamay ang mga tao, kapalit ng sarili niyang buhay. Mula sa Asgard, nakikita at naririnig ni Loki ang lahat ng nangyayari. Biglang sinampal ng Destroyer si Thor ng buong lakas, dahilan para tumilapon siya at bumagsak na tila patay na. Tumakbo si Jane patungo sa katawan ni Thor habang umiiyak. Ngunit ang walang pag-iimbot na sakripisyo ni Thor upang protektahan ang kanyang mga kaibigan ang muling nagpatunay na karapat-dapat siya sa Mjolnir. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Kusang kumawala ang martilyo mula sa bunganga ng lupa at bumalik sa kamay ni Thor. Nabuhay siyang muli, ganap na naibalik ang kanyang lakas, at muling sinuot ang kanyang pulang kapa at baluti. Madali niyang tinalo ang Destroyer, at sinubukang bumalik sa Asgard habang nangangakong babalik siya kay Jane. Samantala, sinalakay ng mga Frost Giant ang Asgard sa pamamagitan ng portal. Nilampasan nila ang nagyelong Heimdall, at nagtungo si Laufey sa silid ni Odin. Habang naghahanda siyang patayin ang Diyos ng mga Norse, biglang pinatay ni Loki si Laufey upang magmukhang isang bayani. Ngunit kahit nagyelo, mulat pa rin si Heimdall at nagawang makawala. Siya ang nagbalik kay Thor sa Asgard, at agad na lumipad si Thor upang harapin ang mga Frost Giant. I swear to you, Mother, that they will pay for what they've done today. Loki! Why don't you tell her how you've set the Destroyer to kill our friends, to kill me? What? Excuse me, I have to destroy Jotunheim. Pumunta si Loki sa Bifrost at inihanda ito upang tuluyang wasakin ang yelong planeta ng Jotunheim. Sinubukan siyang pigilan ni Thor, at naglaban ang dalawang magkapatid. I will not fight you, brother! I'm not your brother.
Napigilan ni Thor si Loki gamit ang Mjolnir at sinimulan niyang sirain ang Bifrost upang ihinto ang proseso, binabasag mismo ang tulay. Habang gumuho ang lahat, nahulog ang magkapatid sa kalawakan, ngunit naroon si Odin upang hawakan si Thor, na siya namang humahawak sa sibat ni Loki. I could have done it, Father! I could have done it! For you! For all of us! No, Loki. Inamin ni Loki ang kanyang pagkatalo at hinayaan ang sarili na mahulog mula sa naglalahong Bifrost patungo sa walang hanggang bangin na wala nang balikan. Muling bumalik sa normal ang Asgard, bagamat malungkot si Odin sa kinahinatnan ng lahat. Sinabi ni Odin kay Thor na balak na niya itong italagang Crown Prince, ngunit sagot ni Thor ay ipapaalam niya kapag handa na siya. Nananabik si Thor kay Jane, ngunit tiniyak ni Heimdall na hinahanap din siya nito. Samantala sa Earth, si Jane ay nasa isang bagong laboratorio na may bagong kagamitan. Sa post-credits, dinala si Selvig sa isang pasilidad ng SHIELD kung saan nakilala niya si Nick Fury. Ipinakita ni Fury ang isang bagay sa loob ng isang briefcase at sinabing maaari itong maging pinagmumula ng walang limitasyong kapangyarihan. Lumitaw si Loki, na hindi nakikita ni na Selvig at Fury, at sinabi, mukhang sulit itong tingnan. Inulit ni Selvig ang mga salitang iyon. Sa unibersong ito, may 9 na kaharian. Sa isang kahariang nababalutan ng kadiliman na tinatawag na Svartalfheim, isinilang ang mga Dark Elf. Libu-libong taon na ang nakalipas, si Malekith, ang pinuno ng mga Dark Elf, ay nagnanais na ang dilim ang maghari sa buong universo. Upang maisakatuparan ito, binalak ni Malekith na gamitin ang isang sinauna at napakalakas na mapanirang puwersa na kilala bilang Aether. Sa kabutihang palad, dumating sa Svartalfheim ang mga hukbo ng Asgard na pinamumunuan ni Haring Bor upang pigilan ang plano ni Malekith. Nang maganap ang pagkakahanay ng 9 na kaharian, sinimulan ni Malekith ang paghahanda sa Aether upang palaganapan ang kadiliman. Ngunit nagtagumpay ang mga puwersa ng Asgard na maaga ang Aether mula sa kanya. Sa bingit ng pagtatalo, isinakripisyo ni Malekith ang sarili niyang mga tauhan, ginawang mga halimaw upang labanan ang hukbo ng Asgard, habang siya naman ay tumakas patungo sa isang hindi kilalang lugar. Kalaunan, matagumpay na natalo ang mga Dark Elf na ginawang mga halimaw. Hindi kayang sirain ang Aether dahil sobra ang lakas ng kapangyarihan nito. Sa huli, ibinaon ni Haring Bor ang Aether sa isang lugar na hindi na kailanman matatagpuan ng kahit na sino. Pagbalik sa kasalukuyang panahon sa Asgard, inilites ni Haring Odin si Loki. Noon, naghasik ng kaguluhan si Loki sa Earth sa pelikulang The Avengers at sinubukan ding agawin ang trono ng Asgard. Dapat sana ay hinatulan ni Odin si Loki ng kamatayan, ngunit dahil ampun niya itong anak, nagpasya siyang ikulong na lamang si Loki habang buhay. Samantala, sa ibang dako, inatasan si Thor na sugpuin ang mga alitan sa iba't ibang bahagi ng 9 na kaharian upang maibalik ang kapayapaan. Matapos magawa ang kanyang misyon, bumalik si Thor sa Asgard at nagulat sa kanyang ama na si Haring Odin. Nais ni Odin na si Thor ang maging kahalili niya at mamuno sa kaharian ng Asgard. Ngunit nababasa ni Odin ang iniisip ni Thor, at alam niyang iniisip pa rin nito ang isang babaeng tao na nagngangalang Jane Foster. Sa nakaraang pelikula ni Thor, isinalaysay na umibig si Thor kay Jane Foster. Pinayuhan ni Odin si Thor na kalimutan si Jane at sa halip ay piliin ang kanyang kaibigang si Sif bilang makakasama, dahil kakailanganin ni Thor ang isang reyna na may dugong Asgardian kung siya ay magiging hari balang araw. Nang gabing iyon, nakisaya si Thor sa mga tao ng Asgard sa isang pagdiriwang. Ngunit kitang-kita na malalim pa rin ang kanyang iniisip. Sa Earth, 2 taon na ang lumipas mula nang iwan ni Thor si Jane. Sinubukan ni Jane na magpatuloy sa kanyang buhay at nakilala pa ang isang lalaking nagngangalang Richard. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin tuluyang makalimutan ni Jane si Thor. Habang o-order sana siya ng pagkain, biglang dumating ang assistant niyang si Darcy. Ipinaalam ni Darcy kay Jane na biglang nag-react ang gravity detection device nila.
Ang huling pagkakataon na nag-react ang device ay noong dumating si Thor sa Earth. Dahil sa hiya, agad pinakiusapan ni Jane si Darcy na umalis, ngunit hindi niya maitago ang kanyang nararamdaman. Sa huli, pinayuhan siya ng maunawang si Richard na puntahan at tingnan ang gravity device. Pagkatapos nito, nagtungo sina Jane at Darcy sa isang lugar na may kakaibang gravitational field. Inimbitahan din ni Darcy ang kasamahan nilang si Ian na sumama. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Jane na makipag-ugnayan kay Dr. Eric upang humingi ng tulong, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa ibang lugar naman, nalaman na si Dr. Eric ay inaresto ng pulis dahil sa paggawa ng mga kakaibang bagay sa paligid ng Stonehenge sa England. Sa loob ng isang gusali, nakatagpo ni na Jane at ng iba pa ang 3 bata na nauna nang dumating doon. Ipinakita ng mga bata ang isang truck na lumulutang na tila walang gravity. Umakyat sila, at may isang bata na nakahulog ng bote. Laking gulat nila nang biglang mawala ang bote. Maya-maya, bumagsak muli ito mula sa itaas, muling nawala, at saka muling lumitaw. Sinubukan ni Jane na maghagis ng isang metal na lata, ngunit bigla itong nawala at hindi na muling lumitaw. Ayon sa isa sa mga bata, may ilang bagay na ring naihagis noon, at ang ilan sa mga iyon ay nawala at hindi na kailanman bumalik. Tinawag ni Jane ang pangyayaring ito bilang isang quantum gravity anomaly na lumilikha ng mga portal patungo sa ibang mga mundo. Hinanap niya ang pinagmumulan ng quantum gravity sa kabilang silid. Nang pumasok siya roon, bigla siyang hinayla papunta sa ibang kaharian. Doon, may nakita siyang kakaibang haligi sa kanyang harapan. Habang sinusuri niya ito, napansin niyang may gumagalaw sa loob ng haligi. Iyon pala ay ang Aether. Bigla na lamang pumasok ang Aether sa katawan ni Jane, at nawalan siya ng malay. Sa isang lugar sa kalawakan, nagising si Malekith at ang ilan sa kanyang mga tagasunod mula sa kanilang mga cryogenic pod. Naramdaman niya na nag-react ang enerhiya ng Aether at nagpadala ito ng senyales na siyang gumising sa kanila. Sa Asgard, iniwan ni Thor ang pagdiriwang upang makipagkita kay Heimdall, ang tagapagbantay ng Bifrost. Si Heimdall ay isang Diyos na nakakakita sa lahat ng 9 na kaharian at sa bawat nilalang na naruroon. Ipinaalam ni Heimdall kay Thor na malapit nang maganap ang convergence ng 9 na kaharian. Isa itong napakagandang pangyayari, ngunit maaari rin itong maging lubhang mapanganib. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta ni Thor ay upang magtanong tungkol kay Jane. Kahit hindi niya ito makaharap, nais man lang niyang malaman kung kamusta na ito. Sinubukan ni Heimdall na hanapin ang kinaroroonan ni Jane, ngunit sa hindi inaasahan, hindi niya ito makita. Pagbalik sa Earth, nagising si Jane sa harap ng parehong gusali na pinasukan niya kanina. Paglabas niya, nakita niyang may ilang sasakyan na ng pulis sa lugar. Agad pinagalitan ni Jane si Darcy dahil sa pagtawag nito sa pulis. Ipinaliwanag ni Darcy na natarante siya dahil bigla na lamang nawala si Jane sa loob ng 5 oras. Biglang lumitaw si Thor, at agad siyang nilapitan ni Jane. Galit na sinermonan ni Jane si Thor dahil iniwan siya nito nang walang kahit anong paliwanag. Sinubukan ni Thor na magpaliwanag, ngunit tinalikuran siya ni Jane at lumapit sa mga pulis upang magbigay ng pahayag. Balak ng mga pulis na ipitin si Jane dahil sa pagpasok niya sa gusali ng walang pahintulot. Nang tangkain nilang hawakan ang kamay ni Jane, biglang sumabog ang isang napakalakas na puwersa mula sa loob ng kanyang katawan at winasak ang paligid. Nang makitang may kakaibang nangyayari, agad na dinala ni Thor si Jane patungong Asgard gamit ang Bifrost Portal. Sa ibang lugar, nagtungo si Malekith sa Svartalfheim kasama ang kanyang kanang kamay na si Alfheim. Wala nang natira roon, dahil ganap na itong nawasak ng pag-atake ng hukbo ng Asgard. Puno ng galit, nangako si Malekith na pagbabayaran ang Asgard sa lahat ng nangyari. Samantala, dinala ni Thor si Jane upang suriin ng mga siyentipiko ng Asgard. Napag-alaman nila na may napakalakas na puwersang nasa loob ng katawan ni Jane. Ang kapangyarihang iyon ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa kanyang katawan, at hindi kakayanin ni Jane na tiisin ang ganoon kalakas na puwersa. Dumating si Odin at pinagalitan si Thor dahil sa padalos-dalos nitong pagdadala kay Jane sa Asgard. Sinubukan ni Thor na ipaliwanag na may kung anong nasa loob ng katawan ni Jane, ngunit tumanggi pa rin si Odin na manatili siya roon. Inutusan ni Odin ang mga bantay na ibalik si Jane sa Earth, ngunit nang subukan ng mga bantay na hawakan si Jane, muling may sumabog na enerhiya mula sa loob ng kanyang katawan. Nang masaksihan ito, biglang may naalala si Odin. Sinuri niya ang katawan ni Jane, at doon niya napagtanto na ang kapangyarihang nasa loob nito ay ang Aether. Pagkatapos nito, dinala ni Odin sina Thor at Jane sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Odin na noong sinaunang panahon, nilikha ni Malekith, ang pinuno ng mga Dark Elf,
ang isang madilim na relic na tinatawag na Aether, na nasa anyong likido. May kakayahan ang Aether na baguhin ang anumang materya at gawing dark matter. Noon, nais ni Malekith na gamitin ang Aether upang maghari ang kadiliman sa buong universo. Sa kabutihang palad, nagawang talunin ni Haring Bor, ang ama ni Odin, si Malekith. Tinanong ni Jane kung paano matatanggal ang Aether mula sa kanyang katawan, ngunit inamin ni Odin na hindi niya alam kung paano ito gagawin. Samantala, ibinigay ni Malekith kay Aldhrim ang Curse Stone. Sa paggamit ng batong ito, kayang magbago ni Aldhrim at maging isang napakalakas na halimaw. Pagkatapos nito, nagkunwari si Aldhrim bilang isang bilanggo ng Asgard upang makapasok sa Asgard ng hindi pinaghihinalaan. Samantala, sa loob ng palasyo, sinabi ni Thor kay Jane na kanina, hindi natukoy ni Heimdall ang kanyang kinaroroonan sa Earth, kaya pumunta si Thor sa Earth upang hanapin siya. Ipinaliwanag din ni Thor na ang Siyam na Kaharian ay patuloy na gumagalaw sa loob ng World Tree, Yggdrasil, tulad ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng araw. Tuwing bawat 5,000 taon, nagkakahanay ng perpekto ang Siyam na Kaharian. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na convergence. Kapag naganap ang convergence, nagiging malabo ang mga hangganan sa pagitan ng mga kaharian, kaya posible na naranasan ni Jane ang isa sa mga gravitational field na nagdadala sa ibang mundo. Pagkalipas ng convergence, babalik ang lahat sa normal. Ipinangako ni Thor na hahanap siya ng paraan upang alisin ang Aether at iligtas si Jane. Pagkatapos, dumating ang ina ni Thor na si Frigga, at ipinakilala ni Thor si Jane sa kanyang ina. Sa loob ng bilangguan ng Asgard, ginamit ni Aldhrim ang Curse Stone upang maging isang napakalakas na halimaw. Sa kanyang tumaas na lakas, winasak ni Aldhrim ang mga pader ng bilangguan. Pinatay niya ang 2 bantay at pinalaya ang ilang bilanggo upang lumikha ng kaguluhan. Ngunit hindi niya pinalaya si Loki. Sa halip, sinabi ni Loki kay Aldhrim kung saan ang labasan. Nang marinig ang alarma, iniutos ni Frigga kay Thor na tingnan ang bilangguan, habang siya ay nanatili upang protektahan si Jane. Ihinagis ni Thor ang kanyang martilyo at lumipad patungong bilangguan. Pagdating niya, agad siyang nakipaglaban sa mga bilanggo na nagtangkang makatakas. There's no pleasing some creatures! Samantala, iniutos ni Odin kay Frigga na dalhin si Jane sa kanyang kwarto, habang siya naman ay tutulong sa mga sundalo sa paglaban sa mga bilanggo na nagdudulot ng kabuluhan. Sa ibang lugar, naramdaman ni Heimdall na may isang bagay na hindi nakikita ang pumasok sa Bifrost Gate. Agad siyang tumakbo upang habulin ito. Tumalon siya at nagawang tusukin ang bagay gamit ang kanyang sandata. Ito pala ay isang fighter ship na pag-aari ng mga tagasunod ni Malekith. Ngunit ito ay panlilinlang lamang upang makapasok ng hindi napapansin ang mas malaking barko ni Malekith. Sinubukan ng mga puwersa ng Asgard na harangin ang hukbo ni Malekith. Inilunsad ni Heimdall ang protection na shield ng Asgard. Sinira ng shield ang mga barkong kaaway na nagtangkang makalusot, ngunit sinabotahe ni Aldhrim ang control center ng shield, kaya nabigo ang protection. Dahil dito, matagumpay na nakapasok ang mga barko ng kaaway sa Asgard. Nakapasok ang barko at nakalapag sa loob ng palasyo, at nagsimulang bumuhos ang mga tropa ng kaaway. Para sa mga sundalong Asgardian, ang pag-atake ng kaaway ay hindi lamang limitado sa putok ng armas. Naghahadjust din ang mga mananakop ng gravity bombs na kayang hilahin at sipsipin ang sino mang malapit sa kanila. Hinarap ni Malekith sina Frigga at Jane sa loob ng kwarto ni Frigga. Lumaban si Frigga gamit ang isang daga at matagumpay na natusok si Malekith. Ngunit dumating si Aldhrim at pinigilan si Frigga. Lumapit si Malekith kay Jane. Nang hahawakan na sana ni Malekith si Jane, bigla itong nawala. Lumalabas na ang nakikita niya ay isang hologram lamang. Hiniling ni Malekith kay Frigga na sabihin kung nasaan si Jane, ngunit tumanggi si Frigga. Sa galit, pinatay ni Aldhrim si Frigga. Dumating si Thor at tinamaan si Malekith sa mukha. Nang makita ito, agad na hinawakan ni Aldhrim si Malekith at tinulungan siyang makatakas. Ihinagis ni Thor ang kanyang martilyo, ngunit nakatakas na sina Malekith at Aldhrim gamit ang kanilang barko at naglaho. Ilang sandali lang pagkatapos, lumabas si Jane mula sa kanyang taguan. Kinabukasan, nagluluksa ang buong Asgard sa pagkamatay ng kanilang reyna. Pagkatapos may libing si Frigga,
Nagpaplano si Haring Odin ng estratehiya para harapin ang susunod na pag-atake ni Malekith. Ngunit hindi sang-ayon si Thor. Nais ni Thor na dalhin si Jane sa Svartalfheim, ang mundo ni Malekith, upang ilihis si Malekith mula sa Asgard. Ayaw ni Thor na mas marami pang Asgardian ang mamatay. Kapag nakuha na ni Malekith ang Aether mula sa katawan ni Jane, plano ni Thor na sirain pareho, ang Aether at si Malekith. Tumanggi si Odin sa ideyang ito. Kung mabibigo si Thor, mapupunta sa kamay ni Malekith ang Aether at mas malaki ang panganib. Nanatiling matatag si Odin at iginiit na harapin si Malekith hanggang sa katapusan. Sa gabing iyon, pumunta si Thor kay Heimdall para humingi ng tulong. Sinabi ni Heimdall na nakasara ang Bifrost Gate, at bawal pumasok o lumabas. Bukod dito, ayaw ni Heimdall na labagin ang utos ng hari dahil sobrang delikado. Sinabi ni Thor na ang lahat ng ginagawa nila ngayon ay may panganib na, at ayaw niya ng karagdagang dugo ang malagas sa Asgard. Sa huli, pumayag si Heimdall na tulungan si Thor. Humingi rin si Thor ng tulong sa 3 Asgardian warriors, sina Fandral, Sif, at Volstagg. Hiningi niya ang kanilang tulong, kahit napakalaki ng panganib. Sa pagsuwi sa utos ng hari, maaari silang mapalayas kung magtagumpay, o mahatulan ng kamatayan kung mabibigo. Sa kabila ng panganib, handa pa rin silang lahat na tumulong kay Thor. Tiyak si Thor na muling aatake si Malekith sa Asgard dahil nais pa rin niya ang Aether, at tiyak na mas malakas ang susunod na paglusob. Kailangan nilang ilayo si Jane mula sa Asgard. Sa kasamaang palad, hindi sila makalabas sa Bifrost. Naalala ni Thor na may isa pang daan palabas, at iisa lamang ang nakakaalam nito, si Loki. Pumunta si Thor sa bilangguan upang hanapin si Loki. Kitang-kita ang pagkawasak ng loob ni Loki nang malaman ang pagkamatay ng kanyang ina na si Frigga. Mahal ni Loki ang kanyang ina, tulad ni Thor. Kagaya ni Thor, nais din ni Loki ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanilang ina. Hiniling ni Thor kay Loki na tulungan siyang makatakas sa Asgard upang makagawa sila ng paghihiganti. Sa totoo lang, hindi lubos na nagtitiwala si Thor kay Loki, na kilala sa pagiging tuso. Binalaan ni Thor si Loki na papatayin niya ito kung siya ay manlilinlang. Bilang pag-iingat, sinaksak ni Thor ang mga kamay ni Loki gamit ang pusas. Samantala, sa ibang lugar, inatasan si Sif na palayain si Jane mula sa mga bantay upang mailihis ang atensyon ni Odin. Sadyang, tinawag ni Heimdall si Odin sa Bifrost Gate. Nang matanto ni Odin ang tunay na nangyayari, agad niyang iniutos sa mga tropa na pigilan si Thor. Sa ibang lugar naman, inutusan ni Sif sina Thor, Loki, at Jane na lisanin ang lugar, habang siya naman ang humaharang sa mga puwersang Asgardian na humahabol sa kanila. Plano ni Thor na tumakas gamit ang isa sa mga barko ng sundalo ni Malekith na naiwan sa palasyo. Si Volstagg, na naruroon, ay hinihikayat sina Thor, Jane, at Loki na magmadali, dahil siya ang haarang sa mga paparating na puwersa. Sa wakas, nagawa ni Thor na patakbuhin ang barko. Habang umaalis ang barko mula sa palasyo, may 3 barko pang humahabol dito. Sinubukan ni Thor na iwasan ang mga putok ng armas mula sa mga sumusunod na barko. Ilang sandali lang, itulak ni Thor si Loki, at sabay na tumalon sina Thor at Jane mula sa barko. Lumalabas na si Fandral ay naghihintay na sa kanila sa isa pang barko. Hiniling ni Thor kay Loki na gabayan sila sa lihim na daan palabas ng Asgard. Mula sa likod, hinahabol sila ng isang barkong Asgardian. Tumalon si Fandral at inatake ang piloto ng barkong humahabol. Pinilit ni Loki ang barko na pumasok sa makitid na puwang sa pagitan ng mga bangin. Nakapasok sila sa isang portal, nakalabas sa Asgard, at nakalapag sa Svartalfheim. Ilang sandali lang pagkatapos, mula sa malayo, nakita ni Thor si Malekith na papalapit. Tulad ng inaasahan niya, dumarating si Malekith dahil naramdaman niya ang presensya ng Aether doon. Sa Earth, sa wakas nalaman ni Darcy ang kinaroroonan ni Dr. Eric sa pamamagitan ng balita. Pumunta sina Darcy at Ian sa isang mental hospital at nagkunwaring mga anak ni Eric upang palayain siya. Ibinigay ng staff kay Ian ang lahat ng gamit ni Eric, kasama ang portal antennas nito. Pagkalabas nila sa mental hospital, biglang nag-umpisang gumawa ng ingay ang antenna device. Nakita nila ang isang kawan ng mga ibon na biglang nawala at muling lumitaw sa ilalim nila. Labis na natuwa si Eric dahil napagtanto niyang hindi siya baliw. Alam na niya na malapit nang maganap ang convergence ng 9 na kaharian. Sa ibang lugar, pinagmamasdan ni Thor si Malekith at ang kanyang hukbo mula sa itaas ng isang burol.
Tinanggal ni Thor ang Posos sa kamay ni Loki. Hindi inaasahan, sinaksak ni Loki si Thor, dahilan para mahulog ito mula sa bangin. Sinabi ni Loki na hindi siya interesado sa paghihiganti, ang tunay niyang nais ay makita si Thor na mamatay sa kanyang mga paa. Sinubukan ni Thor na tawagin ang kanyang martilyo, ngunit pinutol ni Loki ang kanyang kamay. Ipinasa naman ni Loki si Jane kay Malekith. Nakilala ni Alfheim si Loki dahil nagkita na sila dati sa bilangguan. Habang inaalis ni Malekith ang Aether mula sa katawan ni Jane, nakakita si Jane ng mga pangitain ng Earth at ng universo na nilulubog sa kadiliman. Nang makuha na ang Aether mula sa katawan ni Jane, lumalabas na nagkasundo pala sina Thor at Loki ng palihim bago pa man ang lahat. Ang putol na kamay ni Thor ay hologram lamang. Nakuha ni Thor muli ang kanyang martilyo at tumama ng buong lakas. Ngunit kakaiba, gumagalaw pa rin ang mga piraso ng Aether at Dom Alloy papasok sa katawan ni Malekith. Pagkatapos, umalis si Malekith kasama si Alfheim. Naghagi si Alfheim ng gravity bomb patungo kay Jane. Agad na itulak ni Loki si Jane palayo, kaya siya ang nahila sa halip. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Thor. Lumipad si Thor upang pigilan ang pagtakas ni Malekith. Lumaban si Alfheim kay Thor, habang nakikipaglaban naman si Loki sa mga sundalo ni Malekith. Samantala, nakatakas si Malekith gamit ang kanyang barko. Pagkatapos talunin ang lahat ng kanyang kalaban, tinulungan ni Loki si Thor laban kay Alfheim na napakalakas. Sinaksak ni Loki si Alfheim gamit ang kanyang espada, ngunit sinuklaman siya ni Alfheim at sinaksak si Loki sa tiyan. Hindi alam ni Alfheim na na-activate ni Loki ang gravity bomb na nakakabit sa kanyang katawan. Dahil sa matinding sugat, namatay si Alfheim nang mahigop siya ng gravity bomb. Sa wakas, namatay si Loki. Labis ang kalungkutan ni Thor dahil kahit ano paman, kapatid pa rin niya si Loki. Nangako si Thor na malalaman ng mga tao ng Asgard ang sakripisyo ni Loki. Habang nagsisimulang bumuo ang bagyo, nagkubli sina Thor at Jane sa loob ng isang yungib. Sinabi ni Jane kay Thor na plano ni Malekith na wasakin ang lahat sa universo gamit ang Aether, batay sa mga pangitain na nakita niya kanina. Naniniwala si Jane na magsisimula ito sa Earth at unti-unting kakalat sa buong universo. Biglang tumunog ang telepono ni Jane. May papasok na tawag mula kay Richard. Nagulat si Jane na nakatatanggap siya ng tawag doon. Napansin din ni Jane ang isang Coca-Cola can at ilang bagay na naihagis noon sa gusali. Bigla, dumaan sina Jane at Thor sa isang portal at nakarating sa Earth. Sumakay si Jane sa kotse ni Darcy na naroroon pa rin. Pagdating nila sa bahay, nagkasama muli sina Jane, Darcy, Ian, at Eric. Humiling si Jane kay Eric ng kanyang datos tungkol sa kakaibang gravitational anomalies na kasalukuyang nangyayari. Sa ibang lugar, lumalabas na buhay pa rin si Loki. Gumamit siya ng ilusyon upang magmukhang patay siya. Nagbihis si Loki bilang sundalo at bumalik sa Asgard. Nagkunwari siyang isang gwardya at iniulat kay Haring Odin na namatay si Loki habang tinutulungan si Thor. Naniniwala si Haring Odin na patay na si Loki sa Earth batay sa impormasyong natanggap niya. Gamit ang datos ni Eric, ipinaliwanag niya na si Malekith ay papaputok ng Aether mula sa iisang punto sa Earth. Sa bawat kahariang nasakop ng Aether, lalo nitong lumalakas ang kapangyarihan. Ibig sabihin, nasa panganib ang buong universo. Ang convergence ng siyam na kaharian ay tatagal lamang ng maikling panahon. Kailangan nilang mapigilan si Malekith bago matapos ang convergence. Pagkatapos siyasatin ang lahat, inilabas ni Eric ang kanyang mapa. Nang masusing suriin, natuklasan ni Eric na ang lokasyon ng convergence ay nasa Greenwich. Agad silang nagmadaling pumunta roon. Pagdating sa Greenwich, mabilis na inihanda ni na Darcy at Ian ang portal antennas. Tila hindi nagkamali, mula sa likod nila, biglang lumitaw ang barko ni Malekith. Lumabas si Malekith at ang kanyang hukbo. Bumababa mula sa langit si Thor at nakipaglaban kay Malekith. Death would have come to you soon enough. Your universe was never meant to be. Your world and your family will be extinguished! Mas malakas si Malekith kaysa dati dahil nasa loob ng kanyang katawan ang Aether. Ihinagos ni Thor ang kanyang martilyo kay Malekith, na nagpalipad sa kanya ng malayo.
Sa kabilang banda, gamit ang portal antennas, hinagis ni Jane ang ilang sundalo ni Malekith sa ibang mga mundo. Samantala, patuloy ang laban ni Thor at Malekith habang dumadaan sila sa iba't ibang portal papunta sa ibang mga kaharian na nagmumula sa Convergence. Pagbalik nila sa Earth, nagawa ni Malekith na mapagtagumpayan si Thor. Sinimulang alisin ni Malekith ang Aether mula sa kanyang sariling katawan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil malapit nang maganap ang Convergence ng 9 na kaharian. Unti-unting lumilitaw ang Aether mula sa kanyang katawan. Pagbalik ni Thor sa Greenwich, kinuha niya ang 3 portal antennas na dala ni Eric. Ihinagis ni Thor ang isang antena, na nahuli ni Malekith. Inilunsad ni Jane ang portal, kaya nawala ang kamay ni Malekith sa ibang mundo. Ihinagis ni Thor ang pangalawang antena, na tumagos sa isa pang kamay ni Malekith, at napunta rin ito sa ibang kaharian. Hawak ang huling antena, tumakbo si Thor patungo kay Malekith. Tinamaan niya si Malekith gamit ang martilyo at pagkatapos ay itinanam ang portal antena sa katawan nito. Inilunsad ni Jane ang portal, kaya tuluyan nang nawala si Malekith. Bumagsak si Thor at nawalan ng malay. Sinubukan ni Jane na ilipat si Thor dahil malapit nang bumagsak ang barko ni Malekith, ngunit nahirapan siya at pakiramdam ay walang magawa. Sa hindi inaasahan, nagtagumpay si Eric na ilipat ang barko sa Svartalfheim gamit ang portal antennas. Bumagsak ang barko doon kay Malekith. Sa wakas, bumalik si Thor sa Asgard. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang ama sa pagsuway. Pinatawad siya ni Haring Odin dahil alam niya na kumilos si Thor upang iligtas ang lahat ng kaharian. Sinabi ni Odin na karapat-dapat na ngayon si Thor maging hari ng Asgard. Ngunit sa gulat ng lahat, tinanggihan ni Thor ang trono. Sinabi ni Thor na ipagpapatuloy niya ang pagprotekta sa Asgard, ngunit hindi bilang hari. Tiniyak niya kay Odin na walang kinalaman ang kanyang pagiging malapit kay Jane sa desisyong ito, at ang pagpili ay ganap na sa kanya. Pag-alis ni Thor, lumalabas na ang hugis ni Haring Odin ay si Loki pala na nagkukunwaring hari. Sa ibang lugar, binisita ni Sif at Volstagg si Tenaylir Tivan, na kilala bilang ang Collector, upang ipagkatiwala sa kanya ang Aether. Hindi nila maaaring itago ang Aether sa Asgard, dahil delikado na mag-imbak ng dalawang napakalakas na pinagkukunan ng kapangyarihan sa iisang lugar, lalo na't nakaimbak na ang Tesseract sa Asgard. Samantala, bumalik si Thor sa Earth upang manatili sa tabi ni Jane. Sa gitna ng kanyang misyon sa kalawakan, nahuli si Thor ng demonyong apoy na si Surtur. Matagal nang natalo ni Odin si Surtur, pero lumalabas na buhay pa rin ang nilalang na ito. Sinabi ni Surtur na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita na nasa Syra ang Asgard sa harap niya. Sa harap ni Surtur, ikinwento ni Thor ang kanyang bangungot, kung saan nakikita niya ang Asgard na naglalagablab at ganap na nasa Syra. Ipinaliwanag ni Surtur na ito ang Ragnarok, ang propesya ng pagkawasak ng Asgard. Nang ang korona ni Surtur ay magsanib sa eternal flame sa loob ng Asgard, magiging ganap ang kanyang kapangyarihan. Magiging isang higanteng nilalang siya na kayang sirain ang Asgard ng madali. Sinabi ni Surtur na madali niyang makukuha ang eternal flame dahil wala na si Odin sa Asgard. Nahuli na rin niya si Thor, kaya wala nang ibang makapagtatanggol sa Asgard. Tumugon si Thor na hindi niya hahayaang mangyari ang Ragnarok, pero sinabi ni Surtur na huli na. Nagsimula na ang Ragnarok at hindi na ito mapipigilan ni Thor. Tinawag ni Thor ang Mjolnir. You have made a grave mistake, Odin's son. Everything seems to work out. Pinukpok niya ang mga alagad ni Surtur na nakapalibot sa kanya, at buong lakas na inatake si Surtur. Sa huli, nagawa ni Thor na makuha ang korona ni Surtur. Nakipag-ugnayan si Thor kay Heimdall, at hiningi niyang buksan ang Bifrost Gate. Ngunit hindi lumitaw ang Bifrost sa Asgard. Lumalabas na ang tagapangalaga ng Bifrost ay hindi na si Heimdall, kundi si Scourge. Hindi naririnig ni Scourge ang tawag ni Thor dahil abala siya sa pagpapakita at pang-aakit sa kanyang mga babaeng kasama. Samantala, isang higanteng dragon ang sumunod kay Thor. I'm down! Running short on options! Sa kalaunan, sumagot si Scourge sa tawag ni Thor at agad niyang ipinasok ang Bifrost Key Sword para buksan ang gate. Matagumpay na nakabalik si Thor sa Asgard ng ligtas. Tinanong ni Thor si Scourge tungkol sa kinaroroonan ni Heimdall, ngunit sinabi ni Scourge na wala nang nakakaalam kung nasaan si Heimdall ngayon.
Itinuturing si Heimdall na traidor at naging tumakas mula sa kaharian. Pagkatapos, pumunta si Thor sa palasyo ng Asgard. Labis siyang nagulat nang makita ang estatwa ni Loki na nakatayo sa harap ng palasyo. Nakita rin niya si Odin na nagre-relax kasama ang mga tao habang pinapanood ang isang pagtatanghal. Binigayan ni Thor ng pagbati si Odin at iniutos sa mga sundalo na itago ang korona ni Surtur sa Relic Vault. Naguguluhan si Thor sa kilos ng kanyang ama. Habang nasa labas, ang mga kaaway ng Asgard ay nagpaplano ng pagkawasak nito, si Odin naman ay nagre-relax. Itinapon ni Thor ang Mjolnir at hinawakan ang ulo ni Odin, sinasabi na siya at si Odin lamang ang makakapidyo sa Mjolnir. Bigla, lumitaw si Loki, na buong panahon ay nagpapanggap bilang si Odin, at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Tinanong ni Thor si Loki kung nasaan si Odin ngayon. Dinala siya ni Loki sa Earth. Iniwan ni Loki si Odin sa isang nursing home, pero lumalabas na nawasak na ang lugar. Biglang lumitaw ang isang bilog na portal at hinayla si Loki pababa sa lupa. Nakakita si Thor ng piraso ng papel na may nakasulat na address, kaya doon siya nagtungo. Doon, nakilala niya si Doctor Strange. You can put down the umbrella. Who are you? Why should I care? My name is Dr. Stephen Strange and I have some questions for you. Take a seat. Ipinaliwanag ni Strange kung bakit niya hinuli si Loki at dinala si Thor doon, na si Loki ay isa sa pinakamapanganib na tao sa Earth. Ipinaliwanag naman ni Thor ang dahilan ng kanilang pagdating, hanapin si Odin. Kapag nakita na nila si Odin, aalis na sila sa Earth. Nang marinig ito, sinabi ni Strange na si Odin ay kasalukuyang nasa Norway. Pumayag si Strange na tulungan silang makita si Odin, pero may kondisyon, pagkatapos nilang makita si Odin, agad silang aalis sa Earth. Gamit ang hibla ng buhok ni Thor, lumikha si Strange ng portal papuntang Norway. Pagkatapos, ibinalik niya si Loki, at sina Thor at Loki ay ipinadala sa portal para makita si Odin. Agad na nilapitan ni Thor si Odin at hinihingi siyang bumalik, pero sinabi ni Odin na malapit nang matapos ang kanyang buhay. Sinabi ni Odin na hindi na mapipigilan ang Ragnarok. Sinabi ni Thor na nakuha niya ang korona ni Surtur at naniniwala siyang napigilan niya ang Ragnarok. Ngunit ipinaliwanag ni Odin na ang Ragnarok ay hindi tungkol kay Surtur, kundi tungkol sa Goddess of Death, si Hela. Si Hela ang unang anak ni Odin at nakatatandang kapatid ni Thor. Sa lahat ng panahon, ipinakulong ni Odin si Hela gamit ang kanyang sariling lakas ng buhay, ngunit hindi na siya sapat na malakas para pigilan ito. Si Hela ay isang nilalang na uhaw sa digmaan, kaya napilitan si Odin na ikulong siya. Kinukuha ni Hela ang kanyang kapangyarihan mula sa Asgard, at kapag nakarating siya doon, lalakas ang kanyang lakas ng walang hanggan. Hiniling ni Odin kina Thor at Loki na pigilan si Hela, anuman ang mangyari. Bigla, namatay si Odin, at ang kanyang katawan ay naging alikabok at nawala. Pagkatapos ng kamatayan ni Odin, lumitaw ang Goddess of Death, si Hela. So he's gone. You must be Hela. I'm Thor, son of Odin. Really? You don't look like him. Perhaps we can come to an arrangement. You sound like him. Iniutos niya kina Thor at Loki na lumuhad sa harap niya, pero syempre, tumanggi ang dalawa. Itinapon ni Thor ang Mjolnir, pero sa hindi inaasahan, naitigil ito ni Hela gamit ang isang kamay lamang. Maging ang martilyo ay winasak niya ng madali. Sinabi ni Loki kay Scourge na dalhin sila pabalik sa Asgard, at bumukas ang Bifrost Portal. Habang hinihila sila sa Bifrost papuntang Asgard, itinulak ni Hela si Loki palabas ng portal. Itinulak din niya si Thor palabas. Sa huli, matagumpay na nakarating si Hela sa Asgard. Pinatay niya ang dalawang gwardya na nakatayo roon, at nakita ito ni Scourge na natakot, kaya napilitan siyang lumuhad sa harap ni Hela. Sa ibang lugar, nakarating si Thor sa isang planeta na tinatawag na Sakar. Nilapitan siya ng ilang tao na gustong hulihin siya. Lumaban si Thor sandali, pero may isang nagpakawala ng electric net na naging sanhi upang mawalan siya ng lakas. Bigla, dumating ang lasing na babae na si Scrapper sa kanyang barko. Binaril niya ang mga tao roon dahil gusto rin niyang makuha si Thor. Pagkatapos, inilagay ng babae ang isang shock device sa leeg ni Thor, kaya hindi na siya makalaban. Sa Asgard, pinagsama-sama ni Hela ang lahat ng puwersang Asgardian. Iniutos niya sa lahat na sumunod sa kanyang utos dahil siya ang tunay na tagapagmana ng Asgard. Ngunit, tumanggi ang lahat ng sundalo na sumunod. Walang kahirap-hirap, nakipaglaban si Hela at pinatay ang lahat ng sundalo roon.
Sa planeta Sakar, dinala ni Scrapper si Thor sa harap ng pinuno ng Sakar, na kilala bilang Grandmaster, para gawing mandirigma. Iniutos ng Grandmaster sa kanyang katulong na si Topaz na bayaran si Scrapper bilang kabayaran sa pagdala ng isang mandirigma. Nagulat si Thor nang makita si Loki roon. Hiningi ni Thor kay Loki na palayain siya, pero hindi ito magawa dahil kaibigan ni Loki ang Grandmaster. Sinabi ni Loki na matagal na siyang naninirahan sa planetang ito, kaya nakilala na niya ang Grandmaster. Nang marinig ito, nagulat si Thor, dahil kaka-rating pa lang niya sa lugar. Ipinaliwanag ng Grandmaster na ibang daloy ang oras sa planeta Sakar kumpara sa ibang lugar. Sinabi ng Grandmaster na kung matatalo ni Thor ang kanyang champion fighter, mapapalaya siya. Agad tinanggap ni Thor ang hamon. Dinala si Thor sa isang silid kung saan naroon ang isang nilalang na parang bato na si Korg at ang kanyang kaibigan na isang insekto na may kutsilyo sa kamay na si Mick. Bukod kina Korg at Mick, may ilang iba pang mandirigma na nakakulong doon. Ginawang alipin ng Grandmaster. Sinabi ni Korg na dati silang rebel warriors, pero nahuli at napunta sa lugar na iyon. Samantala, sa palasyo ng Asgard, tumingin si Hela sa kisame kung saan may ilang pinta na nagpapakita ng mga kasunduang pangkapayapaan ng Asgard sa Nine Realms. Nang makita ito, sinabi ni Hela na puno ng kasinungalingan ang mga pinta. Agad niyang winasak ang mga ito. Lumalabas na sa likod ng mga naunang pinta ay may larawan ng pananakop ni Hela at Odin sa Nine Realms. Sinabi ni Hela na dati siyang sandata ni Odin para atakihin ang ibang mga kaharian. Ang kaharian ng Asgard ay itinayo sa dugong Dam-Aloy. Ngunit habang lumalaki ang ambisyon ni Hela, ikinulong siya ni Odin. Kinuha ni Hela ang Eternal Flame mula sa Relic Vault. Pagkatapos, bumaba siya sa ilalim ng lupa, kung saan nakalibing ang lahat ng hukbo ng kanyang mga tagasunod. Gamit ang Eternal Flame, binuhay ni Hela ang lahat ng puwersa roon, kasama na ang kanyang minamahal na alagang lobo, si Fenris. Sa ibang lugar, nakatagpo ni Loki si Thor. Galit na itinapon ni Thor ang isang bagay kay Loki, pero lumalabas na hologram lang iyon ni Loki. Pinipilit ni Loki si Thor na manatili sa Sakar. Gusto ni Loki na tulungan siya ni Thor para makuha niya ang trono ng Grandmaster. Gusto ni Loki na kalimutan ni Thor si Hela, dahil dalawa silang hindi kayang labanan siya. Ngunit hindi sumusuko si Thor. Determinado siyang bumalik sa Asgard para iligtas ang kanyang mga tao. Dumating na ang araw ng laban. Habang pumipili si Thor ng sandata, nakita niya si Scrapper. Sinabi ni Thor kay Korg na si Scrapper ang nagdukat sa kanya at nagdala sa kanya sa lugar na ito. Sinabi ni Korg kay Thor na huwag nang makialam sa babaeng iyon, dahil siya ay isang mandirigmang Asgardian. Nang marinig ito, agad na nilapitan ni Thor si Scrapper. Sinabi niya sa kanya na nasa panganib ang Asgard. Nakita rin ni Thor ang simbolo ng Valkyrie sa kamay ni Scrapper. Ang Valkyries ay isang elite na puwersang Asgardian na binubuo lamang ng kababaihan. Ngunit tumanggi si Scrapper na makinig. Pagkatapos makita iyon, pinili ni Thor na umalis. Inakusahan niya si Scrapper ng pagtataksil, dahil ang isang tunay na mandirigmang Valkyrie ay tiyak na paprotekta sa Asgard. Sinabi ni Scrapper na hindi na siya Valkyrie. Dinala si Thor upang maghanda para sa arena. Bago magsimula ang laban, ginupit ng isang matandang lalaki ang buhok ni Thor. Pagkatapos, dinala si Thor sa battle arena. Ladies and gentlemen, I give you Lord of Thunder. Let's get ready to welcome this guy. Here he comes. He's the defending. Lumalabas na ang kanyang kalaban ay si Hulk. Masaya si Thor dahil kaibigan niya si Hulk mula sa Avengers, habang natatakot si Loki dahil minsang sinira siya ni Hulk. Tinawag ni Thor si Hulk sa tunay niyang pangalan. Hey, Banner! Pero sumagot si Hulk na wala ng Bruce Banner, si Hulk na lang. Lumalabas na lubusang napalitan ang kamalayan ni Bruce ni Hulk. Nagsimula ang laban. It's me! Here we go. Here we go. Hey, big guy. That's it. Sun's going down. That's how it feels! Sinubukan ni Thor na paalalahanan si Hulk na magkaibigan sila, pero walang awa na inatake ni Hulk si Thor. Napilitan si Thor na lumaban.
Sinubukan niyang paalalahanan si Hulk, pero wala itong epekto. Sinubukan ni Thor na kontrahatek ang mga atake ni Hulk, pero patuloy siyang pinapalo. Biglang sumabog ang kidlat mula sa katawan ni Thor at itinaboy si Hulk. Nang papatak na si Thor na muling umatake, binigla siya ng Grandmaster gamit ang kuryente. Tumalon si Hulk at pinabagsak si Thor sa lupa. Samantala sa Asgard, ipinaalam ni Scourge kay Hela na ang mga taong tumatangging sumunod sa kanya ay nagtatago sa isang lugar. Nagpadala si Hela ng mga sundalo upang hanapin ang kanilang kinaroroonan. Plano ni Hela na sakupin ang buong universo. Pinangunahan niya ang kanyang hukbo patungo sa Bifrost Gate, pero pagdating doon, nawawala ang key sword na kailangan para buksan ang Bifrost Gate. Lumalabas na ninakaw ang espada ni Heimdall. Sa kagubatan, dinala ni Heimdall ang mga taong Asgardian na tumatangging sumunod kay Hela at itinago sila sa isang lihim na kuta. Sa planeta Sakaar, lumalabas na iniligtas ni Hulk si Thor at dinala siya sa kanyang silid. Tinanong ni Thor kung paano nakarating si Hulk sa planeta Sakaar. Sa pamamagitan ng bintana, ipinakita ni Hulk ang Quinjet na ginamit niya. Nang makita ni Thor na buo pa ang barko, nakaisip siya ng plano para makatakas sa planeta. Inimbitahan ni Thor si Hulk na umalis kasama siya, pero tumanggi si Hulk. Gusto niyang manatili doon dahil sa Earth, hinahamak siya ng mga tao. Sa huli, nagdesisyon si Thor na umalis mag-isa. Ngunit nang subukan niyang dumaan sa pinto, elektrisado pala ito. Tumawa si Hulk habang nakikita si Thor na natutuklaw ng kuryente. Kailangan mag-isip si Thor ng paraan para makatakas. Nakipag-ugnayan siya kay Heimdall para humingi ng tulong, pero hindi makakatulong si Heimdall dahil hindi niya ma-access ang Bifrost Gate sa pamamagitan ng kanyang inner sight. Nakikita ni Thor si Heimdall na tinutulungan ang mga tao na magtago mula sa puwersa ni Hela. Sinabi ni Heimdall na kung matuklasan ni Hela ang kanilang taguan, ang tanging paraan para makaligtas ay lisanin ang Asgard. Hindi nila kayang labanan si Hela, dahil bawat araw ay lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Kailangan agad bumalik ni Thor sa Asgard upang pigilan si Hela sa pagsakop sa universo. Sinabi ni Heimdall kay Thor na upang makaalis sa planeta Sakaar, kailangan niyang sumakay sa isang barko at dumaan sa pinakamalaking cosmic rift na makikita sa kalangitan. Humingi si Thor ng tulong kay Hulk para tawagin si Scrapper. Pagdating ni Scrapper, sinabi ni Thor sa kanya na pumanaw na si Odin at muling nagbangon si Hela. Nang marinig ito, sinabi ni Scrapper na kung muling nagbangon si Hela, ibig sabihin na talo na ang Asgard. Pero hindi sumuko si Thor. Hinimok niya si Scrapper at Hulk na tulungan siya. Sinabi ni Scrapper na ayaw niyang bumalik sa Asgard dahil minsang brutal na pinaslang ni Hela ang lahat ng Valkyrie warriors. Si Scrapper lamang ang nag-iisang nakaligtas dahil nakatakas siya. Ang pangunahing dahilan ni Thor sa pakikipag-usap kay Scrapper ay alisin ang shock device sa kanyang leeg. Nagtagumpay siya sa pag-alis nito. Pagkatapos, sinira ni Thor ang isang bintana at tumalon palabas, sumakay sa isang barko at naipasigla ito. Ngunit sumunod si Hulk mula sa likuran. Dahil sa laki niya, aksidenteng nasira ni Hulk ang ilang bahagi ng engine ng barko. Aksidenteng napindot ni Thor ang isang button, at lumabas sa screen si Natasha Romanoff, Black Widow. Nang makita ito, nag-react ang kamalayan ni Hulk at bumalik siya sa anyong si Bruce Banner. Sa simula, naguluhan si Bruce, iniisip kung nasaan siya at paano siya napunta roon. Nagulat si Bruce nang sabihin ni Thor na 2 taon na siyang Hulk sa planetang ito. Nakita nila na inaanunsyo ng Grandmaster na nakatakas sina Thor at Hulk. Iniutos ng Grandmaster sa lahat ng kanyang puwersa na hulihin sila. Tinawag sina Loki at Scrapper upang humarap sa Grandmaster. Iniutos ng Grandmaster kay Loki at Scrapper na ibalik sina Thor at Hulk, kung hindi ay papatayin niya silang dalawa. Sa corridor, nakipaglaban sina Loki at Scrapper, nag-aakusa sa isa't isa. Napagtanto ni Loki na si Scrapper ay isang Valkyrie. Akala ni Loki patay na lahat ng Valkyrie. Hinawakan ni Loki ang ulo ni Scrapper upang makita ang kanyang mga alaala. Dito, nakita ni Loki si Hela na pinapatay lahat ng Valkyrie warriors sa mga kalye. Sinabi ni Bruce na noong panahon na siya ay Hulk, wala siyang kontrol sa kanyang katawan. Pakiramdam ni Bruce, kung magiging Hulk siya muli, hindi na siya makakabalik sa kanyang anyong tao. Sinabi ni Thor na tutulungan niya si Bruce na makaalis sa lugar na ito, ngunit hindi sila babalik sa Earth, pupunta sila sa Asgard para tulungan si Thor na labanan si Hela. Sa simula, tumanggi si Bruce dahil ayaw niyang maging Hulk muli. Nakita ni Scrapper sina Thor at Bruce na nawawala sa mga kalye.
Sinabi ni Scrapper ang dahilan kung bakit siya palaging lasing, gusto niyang makalimot sa massacre na ginawa ni Hila. Pero ngayon, napagtanto ni Scrapper na hindi na niya maiiwasan ito. Kahit mamatay siya, gusto niyang mamatay na lumalaban kay Hila. Sa wakas, pumayag si Scrapper na tulungan si Thor na labanan si Hila. Dinala ni Scrapper sina Thor at Bruce sa kanyang silid upang kumuha ng ilang gamit. Isa na rito ay ang isang Valkyrie sword. Lumalabas na hinahawakan din ni Scrapper si Loki doon. Ayon kay Heimdall, upang makabalik sa Asgard, kailangan nilang dumaan sa pinakamalaking cosmic rift sa kalangitan. Ngunit para makatawid, kailangan nila ng espesyal na barko. Sinabi ni Loki na maraming kamangha-manghang barko ang Grandmaster sa kanyang garahe, at alam niya ang access code para makapasok. Sa simula, nag-alinlangan sina Thor, Bruce, at Scrapper dahil madalas gumawa ng tusong plano si Loki, pero wala na silang ibang pagpipilian. Sa huli, pinayagan nila si Loki na pumunta upang ilihis ang atensyon ng Grandmaster at ng kanyang puwersa. Pinalaya ni Scrapper sina Korg at ang iba pang bilanggo upang simulan ang isang rebelyon. Nakapasok sina Thor at Loki sa garahe ng barko. Thought you didn't want to talk about it. Tulad ng inaasahan, kinalikuran sila ni Loki, gusto niyang hulihin si Thor at ibigay sa Grandmaster. Ngunit inasahan na ni Thor ang kilos ng kanyang kapatid. Una, inilagay ni Thor ang isang shock device sa likod ni Loki, sa kanya ito binigla at iniwan na lang. Kumuha si Thor ng barko at mabilis na lumipad patungo sa Cosmic Rift. Hinahabol sila ng puwersa ng Grandmaster mula sa likuran. Sumunod sina Scrapper at Bruce. Inilagay ni Scrapper si Bruce sa barkong pinapiloto ni Thor. Mula sa likuran, lumitaw si Topaz at nagsimulang magpaputok sa kanila. Gusto ni Thor na sumagot ng putok, pero lumalabas na walang armas ang barko, pang sightseeing lang ito. Binomba ni Topaz ang barko ni Scrapper at winasak ito. Sa kabutihang palad, nakatakas si Scrapper. Tumalon siya at winasak ang mga barkong kaaway. Sinabi ni Thor kay Bruce na siya na ang mag-pilot habang tinutulungan niya si Scrapper. Sa malaking pagsisikap, sunod-sunod nilang winasak ang mga barkong humahabol sa kanila. Sa wakas, nakapasok sila sa pinakamalaking cosmic rift. Dumating na sina Thor, Scrapper, at Bruce sa Asgard. Mula sa radar, nakita nila ang mga Asgardian na hinahabol ng puwersa ni Hila. Nagdesisyon si Thor na pumasok sa palasyo upang ilihis ang atensyon ni Hila, habang si Scrapper at Bruce naman ang tutulong sa paglilikas ng mga Asgardian. Naglagay si Scrapper ng mga armas sa barko. Samantala, natuklasan ni Hila ang kuta kung saan nagtatago ang mga Asgardian. Ngunit pagpasok niya, wala na roon ang mga tao. Lumalabas na dinala ni Heimdall ang mga Asgardian sa Bifrost Gate para makatakas sa ibang planeta. Ngunit pagdating nila sa Bifrost Bridge, hinarang sila ni Fenris. Habang papatama ang higanteng lobo mula sa itaas, pinaputok ito ni Scrapper mula sa likuran. Dumating din ang puwersa ni Hila para harangan ang mga tumatakas na Asgardian. Samantala, lumalaban si Thor kay Hila ng buong lakas. To be honest, I expected more. So simple. Hindi kayang tapatan ni Thor si Hila, at napilat pa niya ang kanang mata ni Thor. Sa ibang lugar, hindi mapatay si Fenris kahit paulit-ulit siyang pinaputokan ni Scrapper. Nang makita ito, lumapit si Bruce at naging Hulk upang labanan ang higanteng lobo. Lalong lumala ang kaguluhan. Ang napakalaking hukbo ni Hila ay nakapaloob sa paligid ni Heimdall at ng mga Asgardian. Biglang dumating sina Korg at Mick upang tulungan si Heimdall. Dumating si Korg kasama si Loki gamit ang malaking barko na kayang isakay ang lahat ng Asgardian. Isa-isa, sinimulang sumakay ang mga tao sa barko, pero patuloy na inaatake sila ng puwersa ni Hila. Sinabi ni Hila kay Thor na hindi siya mananalo at walang silbi ang pagtakas, patayin niya silang lahat sa kanyang nasasakupan. Sa sandaling nawalan ng malay, nakatagpo ni Thor si Odin.
Sinabi ni Thor na hindi niya matatalo si Hela nang wala ang kanyang martilyo. Sagot ni Odin na hindi matatakot si Thor, siya ang God of Thunder. Sandata lamang ang martilyo, hindi ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Sinabi rin ni Odin na ang Asgard ay hindi lugar, kundi ang mga taong naninirahan dito. Naniniwala si Odin na kaya ni Thor harapin ang lahat ng ito dahil mas matalino siya kaysa sa kanya. Nang muling magkamalay si Thor, nagpakawala siya ng napakalakas na kidlat na tumama kay Hela. Agad siyang bumilis patungo sa Bifrost Bridge upang tulungan ang iba. Nang mapagtanto ni Scourge na natalo na si Hela, sumakay na rin siya sa barko kasama ang mga Asgardian. Ngunit sa kanilang gulat, buhay pa rin at hindi nasugatan si Hela, kahit pa tinamaan siya ng pinakamalakas na kidlat ni Thor. Hindi nila kayang patayin si Hela, pero hindi rin sila makaalis. Napagtanto ni Thor na hindi ito tungkol sa pagpigil sa Ragnarok, nakalaan na itong mangyari. Inutusan ni Thor si Loki na buhayin si Surtur gamit ang Eternal Flame, habang siya at si Scrapper naman ang mag-distract kay Hela. Si Heimdall naman ang maghahatid sa mga Asgardian sa kaligtasan. Pinahinto ni Hela ang barko, at sinakop ito ng kanyang puwersa. Nang makita ito, itinaas ni Scourge ang kanyang dalawang baril at inatake ang mga sundalo ni Hela. Tumalon si Scourge mula sa barko, isinakripisyo ang sarili para labanan ang hukbo ni Hela upang makaligtas ang mga Asgardian. Sa huli, pinatay ni Hela si Scourge. Sa palasyo, sa wakas ay nagtagumpay si Loki sa muling pagbuhay kay Surtur. Ngayon, natupad na ang propesya ng Ragnarok. Lumaki si Surtur at nagsimulang wasakin ang Asgard. Upang matiyak na makaliligtas ang mga Asgardian, kailangan payagan ni Thor at ng iba si Surtur na sirain ang Asgard. But we need to let him finish the job, otherwise... I'll stop you, moron! Don't smash! Big monster! Nang makita ito, tumanggi si Hela na hayaan si Surtur na wasakin ang Asgard. Sumakay sina Thor, Scrapper, at Bruce sa barko. Mula sa malayo, nakita nila si Surtur na tinalo si Hela at tuluyang winasak ang Asgard. Nalungkot si Thor sa pagkasira ng kanyang tahanan, pero pinaalalahanan siya ni Heimdall na sa katunayan ay nailigtas niya ang mga Asgardian mula sa tuluyang pagkawasak. Sumunod si Loki gamit ang isang maliit na barko. Sa wakas, nagdesisyon si Thor na dalhin ang mga Asgardian sa Earth. Naniniwala siya na magiging ligtas at maayos sila doon. Sa kalawakan, bago pa man sila makarating sa Earth, biglang lumitaw sa harap nila ang isang malaking barko. At doon nagtatapos ang pelikula. Habang nananatili siya sa disyerto kasama ang kanyang anak na babae, nagmamakaawa si Gorr sa Diyos na si Repu na padalhan sila ng tubig at pagkain para lamang makaligtas ng ilang araw. Ngunit makalipas ang ilang araw, namatay si Love dahil sa matinding gutom, at napilitan si Gorr na ilibing ang sarili niyang anak. Habang nakahiga siya sa tabi ng katawan ng bata, bigla niyang narinig ang isang tinig na tumatawag sa kanya. Kaya nagpasya siyang sundan ito. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakakita siya ng isang oasis at agad siyang sumisid sa lawa upang magpalamig. Doon, napansin niya ang napakaraming prutas, kaya sinamantala niya ang pagkakataong kumain.
Hindi nagtagal, napagtanto niyang kaharap na pala niya ang dakilang si Repu. Agad na yumoko si Gore at ipinahayag na siya na lamang ang natitirang buhay na tagasunod, dahil sa matinding tagtuyot ay namatay ang buong tribo nila. Gayunpaman, hindi kailanman nanghina ang kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos. Ngayon nakaharap na niya ang isang tapat na disipulo, nagkaroon ng pagkakataon si Repu na ipakita ang tunay niyang pagkatao at ibunyag na wala siyang pakialam kailanman sa kanyang mga tagapaglingkod. Sa sandaling iyon, ipinagdiriwang niya ang kanyang dakilang tagumpay matapos niyang mapuksa ang nagmamay-ari ng Necrosword. Bago pa niya masaktan ang alinmang Diyos gamit ang isinumpang espada, matapos marinig ang malulupit na salita ng Diyos, napagtanto ni Gore na si Repu ay mas malupit kaysa kanino man na kanyang nakilala. Dahil dito, nagpasya siyang talikuran ang kanyang Diyos. Nang mapansin ni Repu na hindi na handang sumamba sa kanya si Gore, nagpasya siyang patayin ito. Now your meaningless life finally does have a purpose. It's revenge you seek. If it's revenge you seek. Ngunit siya mismo ang nauwi sa kamatayan nang tawagin ng kanyang tagapaglingkod ang Bifrost bilang paghihiganti at gamitin ang Necrosword upang tarakin si Repu sa leeg. Ngayong napili na siya ng espada, isinumpa si Gore at binigyan ng misyon na patayin ang lahat ng mga Diyos. Matapos tumulong na iligtas ang sangkatauhan sa Avengers Endgame, sumama si Thor sa Guardians of the Galaxy at naglakbay sa kalawakan. Pagkaraan ng ilang buwang matinding pagsasanay, nabawi niya ang kanyang mga kalamnan at muli niyang naramdaman na isa siyang tunay na Diyos. Ngunit ang kanyang matipunong katawan ay hindi kailanman natakpan ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman sa loob. Sa mga nagdaang taon, nawala kay Thor ang lahat ng mga taong mahalaga sa kanya, at tuluyan na rin niyang isinuko ang paghahanap ng pag-ibig. Ngayon, ang tanging layunin na lamang niya ay ang lumaban, at sa bawat labanan na kanyang sinalihan sa buong universo. Pagdating sa Saturn kasama ang Guardians, sinimulan ni Thor ang isang matinding labanan laban sa mga hukbo ni Hulk, at mag-isa niyang nagawang talunin ang buong hukbo ng kalaban. Samantala sa Earth, natuklasan ni Jane Foster na mayroon siyang stage 4 cancer at kailangan niyang sumailalim sa chemotherapy. Gayunpaman, makalipas ang ilang linggo mula nang simulan ang gamutan, ipinaalam sa kanya na hindi bumubuti ang kanyang kondisyon. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap ng sariling paraan upang gumaling. Habang nagbabasa ng isang aklat tungkol sa mitolohiya, natuklasan ni Jane na ang Mjolnir, ang martilyo ni Thor, ay kayang magbigay ng lakas at kalusugan sa sino mang gumamit nito. Dahil dito, nagpasya siyang maglakbay patungo sa lungsod ng New Asgard. Pagdating niya roon, nakita niya ang mga pira-pirasong bahagi ng Mjolnir na nakadisplay sa loob ng isang dome. At habang papalapit siya, nagsimulang gumalaw ang martilyo bilang pasasalamat kay Thor sa pagtatapos ng digmaan laban sa Habuka. Nagpasya si Haring Yuka na bigyan siya ng gantimpala at ipinagkaloob sa kanya ang 2 higanteng kambing. Nang pumasok si Thor sa barko kasama ang kanyang grupo, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa mga Diyos. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang mensaheng iniwan ni Sif at nalaman niyang ang mga Diyos mula sa iba't ibang sulok ng universo ay inaatake. Dahil dito, nagpasya ang Diyos ng kulog na puntahan ang kanyang kaibigan at ipinaalam na kailangan na niyang iwan ang Guardians. Sa tulong ng kanyang palakol, si Thor, kasama si Korg at ang 2 higanteng kambing, ay nag-teleport patungo sa planeta ng mga Diyos. Pagdating doon, natagpuan nila ang bangkay ng Diyos na si Folliger. Sa tabi nito ay nakahandusay ang katawan ni Sif, at ibinunyag ng babae na ang kanyang hukbo ay inatake ng Butcher, na ang misyon ay popsane ang lahat ng mga Diyos. Ang susunod na target ni Gore ay ang lungsod ng Asgard, kaya nagpadala siya ng 12-dosenang nilalang ng kadiliman upang salakayin ang mga naninirahan dito sa gabi. Sa sandaling iyon, agad na kumilos si Valkyrie upang ipagtanggol ang kanyang mga kababayan, at hindi nagtagal ay lumitaw din si Thor upang tulungan siyang lipulin ang mga halimaw. Welcome back! Take Sif to the infirmary.
Biglang naramdaman ni Thor ang presensya ng Mjolnir at sinubukan niya itong kunin, ngunit bumalik ang martilyo sa bago nitong may-ari. Laking gulat ng Diyos ng kulog nang matuklasan niyang isang babae ang gumagamit nito. Galit na inutusan ni Thor ang mandirigma na tanggalin ang kanyang maskara, at lalo siyang nagulat nang matuklasang ang may hawak ng Mjolnir ay ang dati niyang kasintahan. Ilang taon na ang nakalipas, nagkakilala ang dalawa at sabay nilang tinahak ang isang romantikong paglalakbay. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan, kaya nakipagkasundoan si Thor sa Mjolnir at hiniling sa martilyo na protektahan siya magpakailanman. Ngunit habang tumatagal ang kanilang relasyon, nagpasya silang tahakin ang kani-kanilang landas upang asikasuhin ang kanilang mga karera. Dahil sa sunod-sunod na pagtatalo, dumating ang hindi maiiwasan. Pinili ni Jane na sundan ang sarili niyang tadhana at iniwan si Thor ng isang liham ng pamamaalam. Nang mabasa ito ni Thor, tuluyang nadurog ang kanyang puso. Matapos balikan ang lahat ng alaala, pilit inayos ng mandirigma ang kanyang sarili at napansin niya ang Butcher of the Gods na nagmamasid sa labanan. Sa sandaling iyon, lumapit si Gorr upang salakayin siya, at nagsimula ang isang matinding duelo. Nang mapagtanto ni Gorr na hindi niya basta-basta matatalo si Thor, nagpasya siyang gumamit ng bagong estratehiya at inutusan ang kanyang mga halimaw na dukutin ang mga batang Asgardian. Matapos ikulong ang mga ito sa isang hola, tumakas ang Butcher. Kinabukasan, sinimulan ni Valkyrie ang isang investigasyon upang malaman kung saan dinala ang mga bata. Samantala, iniisip ni Thor kung bakit pinili ng Mjolnir na sumama kay Jane at sinubukan niyang bawiin ito. Bigla namang lumitaw ang Stormbreaker, kaya nagpa siya ang Diyos ng kulog na gamitin ito upang mag-teleport dahil nais niyang mahanap ang mga bata sa lalong madaling panahon. Ang problema nga lang, tumanggi ang kanyang palakol na sumunod, dahil ito ay nagselos. Matapos makita si Thor na sinusubukang makipagkasundo sa kanyang martilyo, alam niyang hindi siya makakaalis ng Asgard hanggat hindi niya naaayos ang kanyang relasyon sa palakol. Dahil dito, nagpa siya ang mandirigma na bumalik sa tahanan at humingi ng tulong kay Jane upang bumuo ng isang plano. Sa sandaling iyon, ibinunyag niya na ang Butcher ay may hawak ng Necro Sword, isang espada na may kakayahang pumatay ng mga Diyos. Unti-unti, ang sandatang ito ay may kapangyarihang sirain at paksain ang mismong may hawak nito. Kaya naman palaipat-lipat ito ng nagiging may-ari. Ngayong nasa impluensya na ng Necro Sword si Gorr, hindi na niya ganap na makontrol ang kanyang mga ginagawa, dahil unti-unti nang sinasakop ng espada ang kanyang katawan. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang isang hologram ni Astrid, ang anak ni Heimdall. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang dalhin ang kamalayan ni Thor sa lugar kung saan ikinukulong ang mga bata. Dahil alam niyang wala siyang magagawa upang iligtas ang mga ito sa sandaling iyon, sinubukan ng mandirigma na palakasin ang kanilang loob habang inoobserbahan ang paligid upang malaman kung nasaan sila. Nang bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan, ibinunyag ni Thor na dinala ang mga bata sa Shadow Realm, at napagtanto niyang sinusubukan lamang siyang pinan ni Gorr papunta sa isang bitag. Alam ng Diyos ng kulog na mas malakas pa ang kanyang kalaban sa Shadow Realm, kaya nagpasya siyang magtipon ng isang hukbo para tumulong sa misyon ng pagsajep. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay ang magtungo sa lungsod ng Omnipotence upang humingi ng tulong sa pinakamakapangyarihang mga Diyos sa universo at kumbensihin silang sumama sa laban. Upang makarating doon, kailangan ng grupo ng ligtas na paraan ng transportasyon, dahil hindi na maaasahan ang kilos ng Stormbreaker nitong mga nakaraang araw. Kaya naisip ni Valkyrie na gamitin ang mga higanteng kambing upang hilahin ang isa sa kanyang mga sasakyan, habang gagamitin naman ang palakol bilang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Bagamat tila malakas at puno ng buhay si Jane kapag hawak niya ang Mjolnir, ang totoo ay lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Sa halip na pagalingin ang kanyang sakit, ipinagpapaliban lamang ng Mjolnir ang kanyang pagpanaw. Nang handa na ang sasakyan, nagpaalam si Thor sa kanyang mga kapatid sa Asgard at nangakong ibabalik niya agad ang mga bata. Sa pamamagitan ng Rainbow Bridge na nilikha ng Stormbreaker, nagawa ng grupo na makarating sa lungsod ng Omnipotence. Upang makihalo ang kanyang mga kasama sa iba pang panauhin, nagpasya si Valkyrie na magnakaw ng ilang balabal mula sa mga Diyos ng emosyon. Pagkatapos nito, nagtungo ang apat sa Golden Temple.
Doon nagtipon ang pinakamakapangyarihang mga Diyos sa universo, at masayang inanunsyo ng lahat ang pagdating ni Zeus, na buong yabang na ipinamalas ang kanyang kapangyarihan sa isang engranding pagpasok matapos magbigay ng isang kahangahangang palabas gamit ang kanyang Thunderbolt. Inanunsyo ni Zeus ang nagwagi sa paligsahan kung sino ang nakapaghain ng pinakamaraming kaluluwa ng mga tao bilang alay. Pagkarinig nito, napagtanto ni Jane na hindi sila tutulungan ni Zeus, at sumang-ayon si Valkyrie sa kanyang mga kaibigan sa isang plano na nakawin ang gintong kidlat, dahil naniniwala siyang ang sandatang ito ang maaaring makatulong upang talunin si Gore. Gayunpaman, hindi pumayag si Thor sa planong ito at sinabi niyang kakausapin niya si Zeus kapag dumating ang tamang oras. Sa sandaling iyon, narinig ng pinakamataas na Diyos ang ilang pabulong na usapan mula sa mga manunood at inanyayahan si Thor na pumasok sa arena upang ibahagi ang paksang kanyang tinatalakay kasama ang iba pang mga Diyos. Mighty Zeus, I come here to ask for your help. There's a maniac called the God Butcher who seeks to end us all. But I know where he is. And with your help, we can crush him before he kills anyone else. Laking gulat ni Thor nang malaman na alam na pala ni Zeus ang tungkol sa pag-iral ng Butcher of the Gods, ngunit tumanggi itong kumilos dahil ang mga Diyos na napatay ay hindi sapat ang lakas upang magbigay alala sa kanya. Hindi nasiyahan sa sagot na kanyang natanggap, iginiit ni Thor na tulungan siya ni Zeus na pigilan ang walang habas na pagpatay, ngunit nauwi siya sa pagkagapos ng mga pusas. Pagkatapos nito, hinubad ang kanyang kasuotan at nalantad sa lahat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang sinusubukan ni Thor na kumbensihin si Zeus na sumama sa kanya, nadiskubre niyang ang hinahangaan niyang Diyos ay takot pala sa gumagamit ng Necrosword, kaya tumanggi itong kumilos. Dahil wala nang mas sasama pa, ibinunyag ni Zeus na ang Butcher of the Gods ay patungo sa Altar of Eternity, isang napakalakas na nilalang na naninirahan sa gitna ng universo at kayang tuparin ang hiling ng sino mang unang makarating doon. Kapag nagtagumpay si Gore sa kanyang misyon, lahat ng mga Diyos ay sabay-sabay na mawawala. Nang mapagtanto ni na Jane at Valkyrie na hindi umubra ang plano ni Thor gaya ng inaasahan, nagpasya silang kumilos at salakayin ang lahat ng mga bantay na lumalapit sa kanila upang arestuhin sila. Thor, catch! Sumali rin si Korg sa laban, ngunit siya ay inatake ni Zeus na ginamit ang kanyang kidlat upang wasakin ang kanyang katawan. Nang makitang tila napatay ang kanyang kaibigan, nagngit-ngit si Thor at ninakaw ang gintong kidlat. Agad niyang inatake si Zeus gamit ang sarili nitong sandata at tinamaan ito sa dibdib, na nagdulot ng isang butas. Sa kabutihang palad, hindi tuluyang napatay si Korg sa pag-atake. Hinanap ni Thor sa bundok ng mga bato ang natitirang bahagi ng kanyang kaibigan upang mailigtas ito. Sa gitna ng labanan, tinawag ni Korg ang mga kambing gamit ang isang sipol. Matapos makuha ang Thunderbolt ni Zeus, sumakay sina Valkyrie at ang kanyang mga kasama sa karwahe upang makaalis sa lungsod ng Omnipotence. Ang susunod nilang destinasyon ay ang kaharian ng mga anino. Muli, ginamit ni Thor ang kapangyarihan ni Astrid upang makipag-ugnayan sa mga batang Asgardian na bihag. Sa pagtatangkang palakasin ang kanilang loob, ikinwento ng Diyos ng kulog ang mga pinagdaanan nilang pakikipagsapalaran at ibinunyag na nagawa nilang nakawin ang gintong kidlat. Nangako siyang darating siya sa lalong madaling panahon upang iligtas sila. Nagpaalam si Thor sa mga bata at ipinahayag sa kanyang mga kaibigan ang kanyang pangamba. Kapag nakalabas silang buhay mula sa Shadow Realm, mapipilitin silang tumakas magpakailanman mula sa hukbo ng mga Diyos, dahil hinding-hindi na mapapatawad si Thor sa pagpatay kay Zeus. Bukod sa lahat ng pressure na ito, patuloy ding sinusubukan ng mandirigma na makipag-ayos kay Stormbreaker, na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya napapatawad sa pagsubok niyang muling lumapit kay Mjolnir. Habang may isang relax na pag-uusap siya kasama ang kanyang palakol, nagulat ang Diyos ng kulog sa pagdating ni Jane at binati niya ang babae sa mahusay nitong ipinakita sa laban kontra sa mga bantay ng Olympus. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na makita ng malapitan ang mga Space Dolphin, isang napakabihira at tapat na uri ng nilalang na nabubuhay na may iisang kapareha lamang sa buong buhay nila. Dahil dito, napagtanto ni Thor na mahal pa rin niya ang dati niyang kasintahan at humiling siya ng ikalawang pagkakataon upang muling buuin ang kanilang buhay ng magkasama. May luha sa kanyang mga mata, ibinunyag ni Jane na mayroon siyang kanser at hindi na siya magtatagal.
Ang sakit na natuklasan mga 6 na buwan na ang nakalipas ay umabot na sa stage 4, at wala ng paggamot na kayang pabutihin pa ang kanyang kalagayan. Nang malaman ni Thor ang katotohanan, sinabi niyang mananatili siya sa tabi ni Jane hanggang sa huli at susuportahan siya anuman ang kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, naghalikan ang dalawa, ngunit naputol ito nang dumating si Valkyrie upang ipaalam na narating na nila ang kanilang destinasyon. Habang papalapit sila sa kaharian ng mga anino, unti-unting naglaho ang lahat ng mga kulay. Pagkatapos nilang lumapag, naglakad ang tatlo sa paligid ng planeta upang hanapin ang mga bata. Sa gitna ng investigasyon, natuklasan ni Jane na ang Bifrost ang susi patungo sa Altar of Eternity, at agad niyang napagtanto na nahulog sila sa isang bitag. Agad niyang inihagis ang palakolsa, bintana at sinabi kay Thor na ang kanyang sandata ang susi sa pagbubukas ng portal patungo sa Eternity. Biglang lumitaw si Gore, at sinubukan ni Jane na tamaan siya gamit ang Mjolnir. Gayunpaman, naiwasan ng Butcher ang atake at nabihag ang mga mandirigma. Ginamit ni Gore ang babae bilang bihag upang pilitin si Thor na tawagin pabalik ang Stormbreaker. Nang makita ng Diyos ng kulog ang minamahal niyang sinasakal sa leeg ng mga ugat, nagpasya siyang iligtas ito at tinawag ang kanyang palakol. Sa sandaling iyon, nagawa ng tatlo na makawala mula sa pagkakahawak ni Gore, na agad namang tumawag ng mga nilalang ng kadiliman upang talunin ang kanyang mga kalaban, habang si Thor ay nakikipaglaban mismo sa Butcher. Nagsimula sina Jane at Valkyrie ng isang matinding labanan laban sa mga nilalang ng kadiliman. Sa gitna ng sagupaan, tinuhag ni Valkyrie ang kanyang kalaban gamit ang gintong kidlat, ngunit nabigo siyang tuluyang mapuksa ito. Nagpatuloy ang duelo hanggang sa magawang maaga ni Gore ang sandata at masugatan ang babae. Nag-aalala para sa kanyang kaibigan, iniwan ni Jane ang labanan at dali-daling tinulungan si Valkyrie na makaalis sa battlefield. Dahil dito, ginamit ni Thor ang kapangyarihan ng Stormbreaker upang ibalik sila sa Asgard. Ngunit sa sandaling bumukas ang portal, nagawang agawin ni Gore ang palakol, at napilitan si Thor na umalis nang wala ang kanyang tapat na sandata. Pagbalik sa Asgard, kapwa sina Valkyrie at Jane ay binigyan ng agarang lunas, dahil lubos na naubos ng labanan ang lakas buhay ni Jane. Sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamahuhusay na doktor sa Earth, nadismaya si Thor nang malaman niyang wala na siyang magagawa upang pagalingin ang kanser ng kanyang minamahal. Sa halip na magpagaling, ang Mjolnir ay patuloy na kumukuha ng lakas buhay ni Jane, dahilan upang hindi na kayang labanan ng kanyang katawan ang mga selyulang kanser. Dahil dito, nakiusap si Thor kay Jane na manatili sa ospital at sumailalim sa gamutan, sapagkat kung hahawakan pa niya ang martilyo kahit isang beses pa, mawawala na ang anumang tsansa niyang gumaling. Matapos magpaalam sa kanyang minamahal, hinanap ni Thor ang kanyang mga kaibigan, at ibinigay ni Valkyrie sa kanya ang gintong kidlat. Ginamit ito upang dalhin ang Diyos ng kulog sa gitna ng universo, kung saan matatagpuan ang Gate of Eternity. Samantala, nakarating na si Gore sa templo at isinama niya ang lahat ng mga batang Asgardian. Gamit ang kapangyarihan ng Stormbreaker, nagawa niyang buksan ang portal at nagdulot ito ng isang malakas na lindol sa loob ng templo. Dahil sa pagyanig, nabasag ang ulo ng isa sa mga rebulto, at habang muntik ng madaganan ang mga bata, biglang lumitaw si Thor upang iligtas sila. Matapos saluhin ang ulo ng rebulto, inutusan ng mandirigma ang mga bata na manatiling magkakasama at magtulungan hanggang matapos ang labanan. Nang makita ang paglapit ng mga halimaw mula sa mga anino, napagtanto ng mga kabataan na kailangan nilang lumaban at humanap ng mga bagay na maaari nilang gamitin upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Thor ang kanyang kapangyarihan at ibinigay sa mga sandata ng mga bata ang kakayahang kontrolin ang kulog. Lead your army to that axe. We shall do our worst. Habang ang hukbo ng mga bata ay nakikipaglaban sa mga nilalang mula sa mga anino, hinarap naman ni Thor ang Butcher at nagsimula ang panibagong duelo laban dito. Sa gitna ng labanan, nagsimulang banggagutin si Jane at napagtanto niyang kailangan niyang tulungan ang kanyang dating kasintahan, kung hindi ay tuluyan itong mapapahamak.
Matapos niyang pulutin ang kanyang martilyo, naglakbay siya patungo sa Temple of Eternity at inatake si Gore, na muntik ng tarakin si Thor gamit ang Necro Sword. Nang makita ni Thor si Jane na hawak ang Mjolnir, nadurog ang kanyang puso dahil alam niyang ang babaeng mahal niya ay pinirmahan na ang sarili niyang hatol sa kamatayan. Habang sinusubukan ni Jane na sirain ang espada ni Gore, naghahanap naman si Thor ng paraan upang mabawi ang kanyang palakol, dahil malapit nang buksan ng Stormbreaker ang portal. Nang tuluyan ng mabawi ni Thor ang sandata, bukas na ang portal. Agad niyang inihagis ang Stormbreaker kay Astrid at inutusan ang bata na ibalik ang lahat ng mga bata sa kanilang tahanan. Pagkatapos nito, ginamit ng mandirigma ang gintong kidlat upang pigilan ang Necro Sword, habang inihagis naman ni Jane ang martilyo upang tuluyang wasakin ito. Matapos matupad ang kanyang misyon, bumagsak si Jane sa lupa, mas mahina kaysa dati. Lumapit si Thor upang tiyaking ayos lamang siya, ngunit nagkaroon pa ng pagkakataon ang Butcher na makadaan sa portal, at ang lahat ng nasa templo ay nadala papasok dito. Habang malapit nang gawin ni Gore ang kanyang hiling, muli siyang sinubukang pigilan ni Thor at sinabi na hindi paghihiganti ang tunay na hinahanap niya, kundi pagmamahal. Alam ni Thor na kapag natupad ang hiling ni Gore, mamamatay siya kasama ng lahat ng mga Diyos, kaya nagpasya siyang gugulin ang kanyang huling sandali kasama ang taong pinakamamahal niya. Nang makita ni Gore si Thor na yakap ang babaeng mahal nito, naalala niya ang araw na namatay ang kanyang anak dahil sa tagtuyot, at napaiyak siya. Ang mga alaala ng mahihirap na panahong pinagdaanan niya kasama si Love ay tuluyang bumalot sa kanya, kaya nagsimula siyang isipin ang posibilidad na gamitin ang kanyang iisang hiling upang buhayin muli ang kanyang anak. Alam ni Gore na kapag nasira ang Necro Sword, tiyak na mamamatay ang gumagamit nito. Dahil dito, nalungkot siya sa katotohanan kung mabubuhay muli si Love, wala nang mag-aalaga sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Jane na hindi magiging mag-isa ang bata, at bilang kanyang huling hiling, nakiusap siya kay Thor na alagaan si Love na parang sarili niyang anak. Bilang isang gawa ng pananampalataya, pinili ni Gore na maniwala sa pangako ng Diyos ng kulog at ginawa ang kanyang hiling kay Eternity. Nang matupad ang hiling, nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon at sinabi kung gaano niya ito kamahal at kung gaano niya ito labis na namiss. Samantala, nagpaalam si Thor sa kanyang pinakamamahal, at sinabi ni Jane na wala siyang pinagsisisihan sa mga sandaling ginugol niya sa piling ni Mjolnir, dahil doon niya tunay na naramdaman na isa siyang bayani. Bago tuluyang umalis, nakiusap ang babae kay Thor na panatilihing bukas ang kanyang puso at ibinunyag na sa lahat ng mga taong nagdaan, hindi siya kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. Sa sandaling iyon, naging abo ang katawan ng babae at tuluyan siyang naglaho. Sa bingit ng kanyang kamatayan, nakiusap si Gore kay Thor na protektahan ang kanyang anak na babae, at nangako ang Diyos ng kulog na gagawin niya iyon. Matapos ang pagpanaw ni Jane, nagtayo ang mga Asgardian ng isang rebulto bilang parangal sa kanya, dahil malaki ang naging papel niya sa pagsadyap sa mga dinukot na bata. Matapos ang matinding traumas na kanilang pinagdaanan, lahat ng kabataan sa lungsod ay kumuha ng mga klase sa pagtatanggol sa sarili at nagsimulang magsanay upang maging malalakas na mandirigma sa hinaharap. Maging si Astrid, ang anak ni Heimdall, ay naging isang mahusay na mandirigma at araw-araw na nagsasanay sa sining ng pakikipaglaban gamit ang espada kasama ang kanyang dakilang guro. Pagkalipas ng ilang linggo matapos atakihin ni Zeus, muling nabuo ang katawan ni Korg at nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang mas mabuting kalahati. Samantala, si Thor ay nagsimula ng isang bagong paglalakbay matapos niyang makahanap ng dahilan upang muling lumaban. Ang mandirigmang ilang taon nang tumatakbo palayo sa anumang emosyonal na ugnayan ay ngayon ay humaharap sa pinakamalalim na uri ng pagmamahal na kanyang naranasan. Matapos maging ama ng isang magandang munting batang babae, lumambot ang pusong bato ng Diyos ng kulog. Sa kanyang bagong misyon, tinuturuan niya si Love kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan upang magawa nitong ipagtanggol ang mga taong kanyang mahal.
Dito nagtatapos ang pelikula at ang buong Thor franchise film series ang napapanood nyo mga kachil. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jor Baluno, Batching Gavin Avon, Patrick King and Rom Manatee, The History YouTube channel, Lexus Mapagmahal, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate City, Sids Castro Cruz from Bocaue Bulacan, Jonil Mampusti from Marinduque, Leonimer Lloyd Lab Adios Family from Gawaran Bacoor Cavite, Ryzen Atiliero from Manila Tondo, at Tres Baguitos 203 Underground from Pateros. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.